Episode 2, ang mga tagapagsalubong. Napatigil sina Alex at Miguel nang makita ang babaeng nakatayo sa harap nila. May kung anong hindi tama sa kanyang presensya, masyadong maputla ang kanyang balat at tila hindi gumagalaw ang kanyang dibdib, na parang hindi siya humihinga. Kanina pa namin kayo hinihintay. Ulit ng babae, mas lumalim. Ang kanyang ngiti. Nagpalitan ng tingin ang magkaibigan. Hindi nila inaasahang may tao pa sa isang baryong matagal. Itinuturing na inabandona. Pasensya na ho, sabi ni Alex. Mga mananaliksik lang kami. Gusto lang naming malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Hindi sumagot ang babae, ngunit lumingon siya sa paligid. Doon lang nila napansin na may iba pang mga tao sa baryo. Lahat ay nakatayo lang sa may pintuan ng kanilang mga bahay, tahimik na nakamasid sa kanila. Naramdaman ni Miguel ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Alex, umalis na tayo. Ngunit bago pa sila makagalaw, may lumabas na isang matandang lalaki mula sa pinakamalaking bahay sa baryo. Matangkad siya, puti na ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila walang puti. Itim ang buong mata niya. Mga bisita, wika niya, sa isang tinig na tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Halina't pumasok muna kayo. Sigurado akong pagod kayo sa biyahe. Naramdaman ni Alex ang bigat ng paligid. Hindi ito normal. Pero bago pa siya makatanggi, narinig niya ang kanyang pangalan. Alex. Galing ang boses mula sa kakahuyan sa likod nila. Mahina, pabulong, pero malinaw na malinaw. Nanginig ang kanyang katawan. Narinig mo ba yon? Tanong niya kay Miguel. Pero nang lingunin niya ito, namutla siya sa nakita. Si Miguel, nakatitig sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing itim ng matandang lalaki. Napatras si Alex. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ang kaibigan. Na ilang minuto lang ang nakakalipas ay normal, ngayon ay may kasing itim ng bangin. Ang mga mata. Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi kumukurap. Ang mga tao sa baryo ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga mata, lahat kasing itim ng gabi. Alex? Napalingon siya sa kakahuyan. Narinig na naman niya ang tinig, pamilyar, pabulong, at tila may panghihikayat. Huwag kang lilingon. Bigla niyang naalala ang babala ng matandang babae sa bayan. Ang mga anino sa kakahuyan, hindi likha ng araw. Pero paano kung ang boses na iyon ang tanging paraan para makatakas siya? Sa pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo kay Miguel at sa mga taong palapit sa kanya. Naririnig niya ang kanilang mga yabag, ngunit hindi nila siya agad hinabol. Dali-dali siyang sumiksik sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang bahay. Humihingal siya, pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Anong nangyayari rito? Bulong niya sa sarili. Sa kanyang harapan, may lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nang sumilip siya rito, muntik na siyang mapasigaw. Sa salamin wala siyang refleksyon, ngunit may isang kamay sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang nilingon ang likuran niya. At doon, nakita niya ang sarili niyang katawan, nakangiti, nakatitig sa kanya, at may kasing itim na mata ng lahat ng nilalang sa baryo. Itutuloy.